Mikey Nelson, makapuso nilinaw po ng Pag-asa na ang pagsisimula ng habagat season ay hindi nangangahulugang simula na rin ng tag-ulan. Naghahanda naman ang mga ahensya ng gobyerno para rito. Nakatutok si Darlene Kai. Sa video nakuha ng news scooper na si Daryl sa Pasay City kahapon, kitang nababalot ng puti ang paligid kaya halos hindi na makita ang mga gusali at istruktura. Ganyan din ang napansin ng news scooper na si Janel sa Diokno Boulevard. Naranasan din yan ng rider na si Verhel pasado alas 4 kahapon. Hindi ko namin alam kung saan galing yun. Pero siyempre natakot din kami kahit paano. Akala ko namin ulan. Yung pala ang kapal na nung alikabok. Sobra. Alaw namin kung ano na, tapos may humahangin po na parang ipo-ipo. Abot yung, tapos yung siguro mga 5 to 10 minutes, lumipat naman po yung alikabok banda rito sa may Buendia. Makapagal, pag ganun po siya Buendia, doon naman po binalot ng kapal na alikabok. Sobra, ang laki. Ang mistulang dust storm, posibleng dulot daw ng pag-ihip ng habagat. Malakas kasi yung hangin ng habagat. Malakas ang hangin. So, tuyo yung lupa na tangay ng hangin, ito mga alikabok galing sa lupa. So, maaaring po yun na nakapag-contribute, naging dahilan para lumabo yung ating visibility nung panahon na yun. Posible pa raw itong maulit sa mga lugar kung saan hindi pa bumubuhos ang ulan. Maaaring sa ibang lugar, kasi dito mulan na So, basa na yung lupa So, maaaring sa Visayas and Mindanao, tuyo pa ang lupa doon. So, maaaring mangyari po doon. Ayon sa Pag-asa, kahit nagsimula na ang habagat season, hindi raw ibig sabihin simula na ng tag-ulan. Posibleng ideklara yan sa susunod na 2 linggo. Ang criteria kasi na madeklara natin na rain season, dapat ay sa loob ng 5 araw o kailangan tuloy-tuloy ang pag-ulan for 5 days sa mga lugar sa Luzon, lalo-lalo na sa kalurang bahagi nito. Gayunman, kailangan ng paghandaan ang pagdating ng tag-ulan. Kanina, naabutan ng GMA Integrated News ang pagkukumpuni ng riprap sa ilog na bahagi ng Rojas District sa Quezon City na karaniwang umaapaw tuwing tag-ulan. Ongoing din ang dredging sa mababaw na bahagi ng Marikina River. Na-factor din naman namin yung weather conditions at climate change phenomenon. Actually, iba na kasi yung gagamitin namin, yung concrete dyan sa EDSA. Yung mas mabilis mag-settle yung gagawin na namin as early as when the budget was released. Mga March pa yata yan, yung mga flood control projects. All over the country, umpisahan po na namin lahat. I think by siguro before the rainy season, many of them would have been completed actually. Pero aminado siyang mahabang panahon ang kailangan para tapusin ang ibang proyekto gaya ng desilting at dredging sa riverbeds o paglilinis at pagbubungkal ng mga ilog para sa mas maayos na pagdaloy ng tubig. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.